Samantala, sinuri ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang usap-usapan tungkol sa tambalang Duterte at Aquino sa 2028. Posible nga ba ito? Alamin sa ulat ni MJ Mondihar. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Matapos maghayag ng intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, si Vice President Sara Duterte, usap-usapan na kung sino ang magiging katambal nito. Isa sa mga pangalang lumulutang ay si Senator Bam Aquino. Ayon kay former presidential spokesman Harry Roque, ang Bam Aquino ay maraming nagsasabi na po pwedeng maging vice president kasi nga nagkaroon siya ng deklarasyon na mali ang nangyari kay Tatay Digong. Ang dapat na gawin ay kung merong mga pagkakasala si Tatay Digong ay dapat dito sa Pilipinas litisin. maraming miyembro ng Liberal Party ULP ang hindi natuwa kay Aquino. Ito matapos niyang sabihin na dapat litisin sa Pilipinas ang mga kaso ng extrajudicial killings o EJK na ibinibintang sa Duterte administration. Para sa ilang kasapi ng LP, tila nagpapalakas si Aquino sa kampo ng mga Duterte para mapiling running mate ni VP Sara. Tingin ko, alam ni Bam na para siya manalo bilang vice president or even president, kinakailangan dagdagan niya ang boto ng mga Dilawan dahil hindi sapat yan para manalo yan. Ngayon, ang estimate ko na power ng Dilawan, mga 35% of the votes. Okay? Dahil 40% si Duterte at saka 25% ang Marcos. So sa tingin ko, nais niyang palawagin ang kanyang base for support, kaya nagsalita siya ng gano'n. No? Paliwanag ni Roque, may kasaysayan ng pagsuporta sa Liberal Party ang pamilya Duterte. In fact, kaya nga naging OIC mayor itong si Tatay Digong ay dahil tinalaga siya ni Cory Aquino bilang OIC mayor ng Davao matapos na mapaalis ang Marcos Sr. At yan, siyempre, pagkilala sa suporta ng angka ng Duterte sa mga Aquino noong sila ay nanindigan labang kay Marcos. So, hindi ko alam kung bakit ang mga apo ni Cory ay hindi alam ang kasaysayan ng sarili nilang pamilya, naging magkakampi ang mga Aquino at ang mga Duterte. Ngunit ayon sa veteranong abogado, naputol ang nasabing ugnayan dahil kay former Senator Mar Rojas na naging kalaban ni FPRD noong 2016 presidential race. So mga DDS, tanggapin natin yan as kabahagi ng kasaysayan. Naging dalawan talaga ang mga Duterte. Kaya hindi imposible ang tambalang Duterte at saka Aquino. Bagaman may posibilidad, naniniwala si Roque na mahihirapan itong matuloy dahil tiyak na papalagang supporters ng magkabilang panig. Sa isang Facebook post, nilinaw naman ni Aquino na wala siyang balak tumakbong vice-presidente sa 2028. Bukod kay Aquino, lumulutang din ang mga pangalan nila Leni Robredo, Robin Padilla, Amy Marcos at Rodante Marcoleta bilang mga posibleng makatambal ni VP Sara. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.